Kahit inaway na nga ni Joanna ang kanyang kambal na si Yuan dahil sa pagkampi nito sa kanilang Lola Arya at sa pagsalita nito talagang paninindigan niya na protektahan niya ang Lola Arya at hindi niya hahayaan na mangyari ulit na magkalayo silang magpamilya. Kung kahit hahayaan niya na mananatili na nga si Lola Arya sa loob ng bahay nila. Nahihirapan si Joanna, lalo nakikita din niya itong si Ina araw-araw. Alam naman natin na talagang mortal na kaaway ni Joanna itong si Ina. Malaki ang kanyang insecurity dito kay Ina sapagkat si Ina nga ang pinagkakatiwalaan ng kanyang Lola Arya at mas nasasandalan pa nga ni Lola Arya kasi sa kanya na totoong apo palibhasa ay napakasama ng kanyang budhi. Kaya naman hindi siya mapakali tuwing makikita niya si Ina sa loob ng kanyang bahay. Gusto na nga niya itong palayasin. Isang umaga nakita nga niya ito na magkayakap. Ito ang si Lola Arya at itong si Nuno. Nai-insecure siya lalo. Kailangan ay gumawa na siya ng paraan para makaalis na nga si Ina at si Lola Arya sa kanyang bahay. Dahil alam niya, hindi titigil ang matanda hanggat hindi mabawing muli ang lahat-lahat na kinuha ni Joanna sa kanya. Sa kabilang banda, hindi na nga mapakali itong si Charlie at itong si Lani. Alam niya na maaalanganin na nga ang kanilang pwesto kung kahit gagawa na sila ng paraan, lalo't alam nila na posibleng na nga gumaling ng diretso itong si Lola Arya. Sasamantalahin nila ang pagkakataon. Haalukin nga nila itong si Joanna na ibenta na nga ng tuluyan ang share niya sa kumpanya at ibenta ang buong kumpanya para maisalba pa nga ito dahil alam naman nila na palubog na nga ng husto ang kanilang kumpanya at hindi na nga ito tuluyang makabawi kasi naman wala silang makukuha kalaunan. At dahil nga sa desperada itong si Joanna ay wala siyang magagawa kundi ibenta na nga at hayaan na nga ang gusto nga nitong si Charlie at itong si Lani na ibenta ang buong kumpanya para wala nang makukuha ang matanda sa kanya dahil nabenta na nga niya ito at tuluyang matakasan itong si Lola Arya. Sa kabilang banda, gumagawa naman ng paraan itong si Yuan na protektahan ang kanyang lola mula sa kanyang kapatid kahit na sila na nga ang mag-awa at magkasakitan. Ayaw niyang magaya na naman ng dati na mawala ulit si Lola Arya sa kanilang tabi. Mahal na mahal niya ang kanyang Lola Arya. Bukod pa roon, nais niya na panindigan ang pangako ni Yuan sa kanyang ama na protektahan ang kanyang pamilya lalong-lalo na itong si Lola Arya. Napayakap naman itong si Yuan dito kay Ina. Nangako siya na walang masamang mangyari at tutulong siya para maprotektahan nga ang matanda mula sa kanyang kapatid. Ngunit dito naman ay papasok nga itong si Francis kung saan mag-aalala siya sa kalagayan dahil nga sa magkasamang muli itong si Yuan at si Ina sa iisang bubong. Hindi niya kasi makalimutan nung napadpad nga sa isla itong si Yuan at itong si Ina kung saan muntikan na nga silang magkahalikan. Hindi man aminin ni Yuan ang totoo, ngunit mahal talaga niya itong si Ina. At kahit niya na sinabi nga nitong si Ina na wala siyang dapat ipangamba dahil ang kanyang loyalty ay nandito nga kay Francis. Ngunit hindi maiwasan ni Francis na mag-alala dahil nga nasa iisang bubong sila. Ngunit iisipin na lamang na ang ginagawa nga nitong si Ina ay para kay Lola Arya. Magiging huli na nga ba ang lahat? Dahil nga sa madalas na nagkaka-episode pa si Lola Arya, hindi pa siya tuluyan na magawa niya ang kanyang mga plano kung saan unti-unting kukunin ang lahat ng nasa kanya. Kaya naman nasa custody siya nitong si Joanna. Samantalang hindi alam ni Joanna na pinagsamantalahan na nga siya ni Charlie at nitong si Lani at sa oras na pumayag na nga siya na ibenta ang naturang share at magugulat na lamang si Joanna. Malalaman din ni Joanna kalaunan kung sino talaga ang totoong traidor. Lalong-lalo na itong si Francis na nakakaalam kung saan ang kanyang ama na si Charlie ay may kinalaman tungkol sa pagkawala ng mga pondo sa kumpanya.